Hi guys, narito tayo sa Cainta, Rizal. At eto, pupunta ako sa court at may hearing po ako ngayon. Bigyan ko kayo ng detalye kung ano tong hearing na to. So yun, dito lalakad tayo, papasok tayo sa loob. Doon yung trial court. Sige, bigyan ko kayong update namin. Yan guys, so pauwi na ako at mag-aabang ako ng jeep pauwi sa Antipolo. Yan guys, wala, suspendido ang hearing. Miyerkules Santo raw, pero hindi kami in-inform kung ano yung mangyayari. So yun, hindi pa ako nag-aagahan. Punta muna tayo dito sa Yummy Burger. Kain muna tayo dito. Wala pa akong agahan eh. Ayan guys, so eto, order ako sa Barrio Coffee and Tea. Pero narito ako sa Yummy Burger. Ayan, mga order dito. Ayan, mga burger, hotdog, french fries. Buy one take one dito sa Yummy Burger. Ayan. Ayan. So yun, order na tayo kayo ma'am. Kaya lang sarado yung coffee, Barrio Coffee and Tea. So yun. At papaliwanag ko sa inyo kung bakit ako nagpunta sa Municipal Trial Court ng Cainta. Mamaya, kain muna ako. At ako yung napapagod. Madali ba pagod pala yung may sakit sa puso? Yan, ganun. Tapos sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga detalye. Kung ano yung hinaing ko sa gobyerno nito at sa mga nakarampang gobyerno. So, tabay lang, kain muna ako at niluluto pa yung burger ko. Ayan. Okay guys, so nakabok na? Okay. Ayan guys, so gantay na ako dito, pinabook ako angkas pauwi sa bahay. Since na cancel yung ating hearing, gawa nga nung yung kinasuhan ko na binangga ako na nakamotor ako sa likod. So yun, i-update ko kayo pag uwi ko sa bahay. Medyo napapagod ang lolo nyo. So okay, sige, ito muna at antayin nyo makauwi ako sa bahay. Hirapan kasi kung maghawak ng aking phone. Eh guys, paliliwanagan ko kayo kung ano yung hinaing ko sa gobyerno patungkol dito sa hearing, ganon. So, later guys, sandali lang. Ayan, bablog lang ako. Holy Week, ayun oh. Nagpapasana ng cross si Cristo. Ayun, na-miss ko yung ibang So, narito po tayo sa pauwi na ako. Papunta na ako ng Antipolo. Uwi na ako ng bahay. So, nakaangkas ulit ako dito sa Move It. So, yun, sama kayo sa biyahe ko. Dahil nga, napag-uusapan namin ni Sir yung mga kaso-kaso. Kaya nun sa akin, mula nung ma-aksidente ko ng 2018, yun, ganun pa rin. Anong pangalan ng vlog nyo, sir? Hindi na eh, lipat-lipat ako eh, naka-4 na judge na ako. 4 na judge simula nung 2018. So yun, 4 na judge na ngayon, pang-4 na judge ngayon, hindi ko pa nakikita yung judge. Kaya medyo mantagal ng kaso. Eh, nakapag-presenta ako ng mga ebidensya ko, tapos presentation of evidence na yung kinasuhan ko. Eh, palagi naman siya walang abogado, parang lumalabas parang delay tactics. Yung bang inaantay na magsawa ako na umattend, inaantay na magsawa ako doon sa pag-attend ng hearing, eh hindi naman. Kasi una na akong, kumbaga, kung siya may kulong, una na akong
Una na akong nakulong kasi nga, tingnan nyo, PWD na ako sa mata, tapos inatake pa ako sa puso. Tapos, diba? Maglilimang taon na guys. Ganito pa rin. Attend ng hearing, cancel. Gaya ngayon, cancel na naman. So yun, paliwanag ko sa inyo mamaya kung ano yung istorya. Siyempre, hindi ko naman pag-uusapan yung merit ng kaso kasi bawal ko. Yung merito ng kaso. Basta yun, 5 taon na itong kaso ko. Attend lang ako na attend. Delay tactics nga. Siguro nakapagtanong na rin yung sa ibang abogado, delay lang natin para sigurado baka sawaan din yan yung nag-asakosa sa iyo. At yun. Eh ako ba naman, magsasawa ako. Wala na akong trabaho. Hindi na ako makapagtrabaho kasi gagawa ng mata ko. Tapos, ano pa gagawin ko? Ito na lang libangan ko, batid ng hearing. Tsaka yan, vlog ng konti. Kasi pag masyado ko dinamdam yung nangyari sa buhay ko, eh baka masiraan ako ng ulo. Yun, kaya eto, pa-vlog tayo. Pauwi na ako. So, yun. Binigyan ko kayo ng konting detalye dun sa lakad ko ngayong araw na to. Na napakahirap po. Kailangan i-upgrade yung ating judicial system. May problema may problema. May problema kasi kagaya niyan Pero nyo, simpleng kaso yung inano ko sa kanya, ni-aksidente ko, binangga ako ng kotse sa likod ng motor ko at nag-cause nga ng injury sa buto ko. Yun. So, kailangan talagang i-upgrade yung ating judicial system na gantong na masyado napakatagal. Alamin natin kung bakit ganun. Alamin natin. Mamaya, italakay natin yan guys. So, habang nagbibiyahe kami. Sige guys. Mamaya ulit. At napapagod na ako. Hindi lang sa katawan, sa isip. Napapagod na ako yung lolo. Pero hindi pa rin ako nagsasawang maglabang yung justisyang aking gustong makamit sa pangyayari sa aking accident. Guys, maya pag uwi ko ng bahay, tutuloy natin. Okay, start na tayo. Ito na po, Pinoy Survivor. Ayan guys, nakauwi na ako sa bahay, pagod na pagod ako. Ang init guys. So yun nga, nakauwi na ako. At gaya nga ng sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng konting update dahil sa mga previous vlogs ko matagal na ako nagbablog patungkol din sa madilim na aking nakaraan dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, may kanya-kanya tayong mga sentimiento sa ating gobyerno. So, yun. Ito nga. Teka, ayusin ko lang. Hinihingal ako. Alam niyo naman, may sakit sa puso lolo niyo. Nagtitiyaga lang akong umattend ng mga hearing ko kasi nga, yun nga. Nung ako'y ma-aksidente noong 2018, nagsampa ako ng kaso. So, konting lang. Kumbaga, may kaso na nga 2019 gumulong yung kaso at ngayon 2024 yun pa rin, kaso pa rin kasi bakit nabot ng 5 taon. So yun, merong mga pangyayari na reset ang hearing, walang abogado yung aking inakusahan, tapos yun nga marami pang bagay-bagay kung bakit naka-cancel o nare-reset yung hearing. So, ang tagal, di ba? Napakatagal na. Kumbaga, hindi naman natin masasabi yung simpleng kaso, kundi ordinaryong kaso na inihain ko sa ating hukuman
So, yun. Nag-ano lang ako kasi, hindi na ako nagtataka kasi, yun nga, bakit tumatagal ang bawat hearing, bawat isang kaso. So, maraming sinasabi nila noon, nung panahon, ng unang-unang panahon pa, kulang yung ating mga abogado, mga huwes, mga huwes at saka yung mga piskal. So, yun ang sinasabi lang. Kulang kasi sa ating bansa, nagiging alam naman natin yan. Yung iba nagiging private lawyer, nagiging, kumbaga, yung may sarili-sarili sila. Hindi sila nag-apply sa public. Bakit? Yun ang tanong. Tanong ko lang naman yun. Bakit ganon? Walang bibihira ang pumapasok na abogado sa gobyerno. Yun. Tanong lang naman yun. So, nagtanong ako, ang pagkakabanggit nila, parang alam mo na yun, mas nagagandahan sila bilang isang pribadong abogado. Yun ang napag-alaman ko base sa aking sariling karanasan. So, yung kakulangan sa mga abogado sa ating lipunan ngayon na maglilingkod, kagaya ng mga PAO, yung Public Attorney's Office para sa mahihirap nating mga kababayan na humingi ng tulong para magkaroon ng hustisya. So ito, hinaing ko, tagal-tagal na. Bakit hanggang ganun pa rin ang ating So ibig sabihin, hindi naman kasi sila yung gumagawa ng batas. Sila nagpapatupad lang ng batas. So ibig sabihin, saan papasa yun? Doon na naman sa lawmaker. Yung sinasabing, we are lawmaker. So sa kanila dapat yun. Kasi hindi naman po pwedeng gumawa ng batas ang judiciary para sa kanilang sarili. Di ba? So, umaasa sila sa gagawing batas ng mga kongresista. Mga kongreso, lower house, upper house. Sila yung gumagawa ng batas . So, bakit hindi nila magawa ng paraan para bumilis yung isang kaso na nakahain sa mga hukuman? So, yun. Tanong ko lang naman po yun. Sana may makarinig sa akin na mga senador, kongresista, kung paano nila gagawa ng paraan yung mga ganitong problema ng ating judicial system. Yung sa mga hukuman. Kasi umaaray na rin sila . Kukunti kami, ang pumapasok na kaso araw-araw, daan-daan, minsan libo-libo pa. So paano nga naman nila ma-accommodate yung mga ganong sitwasyon? Paano? Ano yung root cause? At ano yung po pwedeng gawin ng lawmaker para maibsan yung root cause na problema? Gawa nila ng paraan. Sila kasi yung gumagawa ng batas. Pinapasan nila to sa Kongreso. So, yun lang po ang isang hinaing ko. Napakatagal na. Ang tagal ko na rin na nahimig. Basta nag-aaral lang ako bakit kaya nangyayari itong ganito. Na ang kaso ay tumatagal. Reset. Kagaya ngayon, reset na naman. So, to tell you guys, inabot na ako ng 4 na judge. Pang-4 na nga ito, kaya lang, na-reset na naman. So, imagine, 5 taon na. 5 taon na akong pabalik-balik sa korte kasi nga, mahanap ako ng hustisya sa pangyayari sa aking buhay. So, nagkaputol-putol yung buto ko, sa ribs, naduling pa ako, lumabo yung mata ko. Hanggang sa inabot na nga ako, nagkaroon ako ng sakit sa puso. So, ano gagawin ko? Gagawin ko, sa bahay lang ako. Kasi, para ako guys, ito, ang sakit pakinggan sa sarili ko rin. Pero, aminado ako. Para akong, inutil na ba? Yung, isang buhay na patay o patay na buhay na wala nang kakanyahan na gampanan o gawin yung gusto kong gawin sa aking buhay. Kagaya ng paghahanap buhay para sa aking pamilya. Wala na sa akin yun. Parang nawala na sa akin yun . So, yun ang nangyari. Ay, nako. So, ano root cause? Dapat, sabi nga nila nun, pag-aaralan para magkaroon ng solusyon dun sa problema sa judiciary. Kasi kulang na kulang sila sa mga abogado, yung gaganap bilang isang abogado ng bayan.
So, nangyayari nga, base sa aking mga pagsusuri, yung ang ibang abogadong gumagraduate, ay nagtatayo na lang ng kanilang law firm. O kaya naman ay pumapasok sila sa malalaking law firm para mas malaki yung kanilang sasahurin. Ikumpara mo nga naman daw, di umano sa ating gobyerno na pag pumasok ka, maliit lang ang sahod. Pero may mga benepisyo rin naman. Kumpara mo naman diba sa pribadong mga abogado, mas malaki yung kanilang kinikita at sasapat sa pangangailangan nila. So, yun ang nagiging problema ayon sa aking pagsusuri. Yun ang mga nagiging problema na hindi masolusyonan ng mga lawmaker natin. Bakit? Yun po, nagtatanong lang naman po ako, bakit? Bakit napakabagal ng ating justice system? Yung nga po ang aking nasuri. Kulang na kulang sa mga abogado na nagiging aplikante. O sabihin na natin nag-apply, hindi pumasa. Bakit ganon? Yun, kailangan gawa ng solusyon. Pero ngayon, ang nangyayari guys, iba Yung mga napag-iiwan ng mga problemang yun, hindi na napagtutuunan ng mga lawmaker natin. So, doon sa dapat na solusyon na pag-isipan ng mga lawmakers, at natawag nating lawmakers, na ating binoboto, bawat eleksyon, wala tayong narinig na solusyon doon sa problemang yon. Marami na namang nagsasabi, meron akong narinig dyan. Ang nangyayari, kumbaga, yung ang sinabi maraming nagsasabi, napakabagal ng justice system. Di ba? Napakabagal kumuha ng hustisya sa ating gobyerno. Yun ang mga narinig ko. At ako naman po yung nagtatanong sa ating mga nanunungkulan na lawmaker, bakit po? Bakit ganon? Hindi natin masolusyonan. Ang nangyayari, sasabihin nyo, eto nga, kaya nga tayo mag-PPI. Ba't tayo mag-PPI? Yun nga lang yung mga old na mga problema, hindi natin masolusyonan yung mga nakaraan. Tapos magbabago tayo ng konstitusyon. Para saan? So, yun nga. Ewan ko kung ano na nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po aking mga sentimiento at mga tanong kung to whom it may concern. Yun po. Nahihirapan na rin po kami kagaya niyan sa mga pagkuha ng hustisya. Yun. Kaya hanggang sa yung isang nagrereklamo ay mananahimik na lang kasi napakatagal ng kaso. So, ang mangyayari, yung nanahimik na nag-aakusa na yun, mangyayari sa husgado, lack of interest. Wala na yung kaso. Nasaan ang hustisya? Wala. Kaya lang po, at ako'y napapagod na rin sa Pero hindi dapat ako mawala ng pag-asa kahit na napakatagal na ng aking inihain sinampang kaso. Dahil gusto ko rin po magkaroon ng hustisya. So, yung ibang detalye guys, hindi na. Kasi basta lahat ko lang sa inyo kung ano yung nararanasan ko sa pagsasampa ko ng kaso na 2018 ako na-aksidente, 2019 ako nagsampa, 2024 na ngayon, wala pa rin. So, 2 presidente na yung dumaan doon sa pangyayaring yun. At 4 na judge na ang dumaan doon sa aking sinampang kaso patungkol doon sa aking pagkaka-aksidente. Nakakalungkot po. Yun po ang aking hinaing at tanong, bakit naman po ganon? Bakit hindi natin bigyan ng solusyon ang ating judicial system? Na para mapabilis yung ating batas para dyan sa mga mawala na sana yung reset ang hearing. Parang sa ganun tuloy-tuloy ang hearing. May narinig pa nga tayo kay Eric Celis nung siya inimbestigahan sa Kongreso na meron siya binanggit doon na kangaroo court. Kumbaga kangaroo, patalon-talon lang. Hindi na i-level kung ano yung dapat at hindi dapat na gawin. Hindi nagtatalon-talon nga raw. Yung ayon kay Eric Celis. So, doon pa lang meron ng problema. Bakit hindi nila masolusyonan? Yung mga tanong at hinaing ng taong bayan para maayos ang ating judicial system.
Diba? So, hinihingal na po ako guys. At ganito lamang po guys. Nga po, yung kay Sir Dado naman, ewan ko, wala pa akong balita kung ano yung kanilang gustong mabago sa ating inang bansang Pilipinas. Siya ay tumitindig para sa bawat isang mamayang Pilipino. So yun nga, idagdag ko lang guys, meron nga akong yung inangkas kong yung driver ko sa angkas. Sabi ko, tinanong ko siya, Sir, anong palagay mo sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Sabi niya, wala eh. Wala raw siyang makitang pagbabago. Lalo pa raw lumulubog ang ating inang bansang Pilipinas. So sabi ko sa kanya, ano dapat? Sino dapat ang iboboto natin? Iboboto natin sa eleksyon para itayo, para may panindigan sa atin sa karapatan ng ating bawat isang mamayang Pilipino. Ang sagot niya sa akin, maliwanag na maliwanag sa tenga ko. Eh, kahit naman po sino iboto natin, ganun pa rin eh. So, na-alarma ako. Pero alam ko na rin yan. Na-alarma ako sa kanya, sabi, kahit sino iboto, the meaning to say, kahit sino itayo natin dyan sa mga opisyalis ng gobyerno, walang mangyayari. Sagot na sa akin, opo, ganun po eh, kasi tumanda na rin daw siya eh. Ganun pa rin ang nagiging sitwasyon niya sa buhay niya. Yun. So, yun nga, meron din siyang dating nasampahan siya ng kaso, tapos nagantay siya ng, yung pala, planted yung kanya. Pero, naipanalo niya yung kaso, kaya lang, nakulong siya di umano ng 2 taon bago siya napawalan sala. So, imagine, 2 taon. Ako nga ngayon, 5 taon, humihingi ako ng hustisya, wala pa rin nangyayari. So, kakalungkot po. Sana ayusin na po ng ating mga mambabatas at tagagawa ng batas, makita nila itong problema to. Dahil sila yung lawmaker, hindi naman kami lawmaker. Aantayin nyo pa bang kami maging lawmaker? Mga Pilipino na kami naman yung mas mataas sa lahat ng opisyalis ng gobyerno. Kaming bawat isang mamayang Pilipino, aantayin nyo pa po ba kami yung gumawa ng batas bago nyo aksyonan ang mga hinaing ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas? Kami pa po ba ang aantayin yung gumawa ng batas para sa aming mga sarili-sarili? Huwag nyo na po sana antayin yun. Sana naman po, gawan nyo na ng paraan. Gawan nyo po ng paraan ang bawat hinaing ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. See you on my next vlog, guys.